May mga spiritong hindi naghahanap ng paghihiganti. Naghihintay lang sila ng taong magbubukas ng pinto. May mga pamahiing matagal nang ikinikwento ng mga matatanda. Karamihan sa atin ay tinatawanan lamang ang mga ito. Huwag magturo sa puntod. Huwag magbilang ng hakbang sa sementeryo. Huwag tumingin sa salamin habang may burol. Mga lumang paniniwalang tila walang saysay sa makabagong panahon. Pero paano kung ang bawat pamahiin ay hindi simpleng pananakot, kundi babala? Ito ang kwento ni Gabriel, isang lalaking habang buhay na pinagsisihan ang isang araw na inakala niyang ordinaryo lamang. 12 taong gulang si Gabriel nang pumanaw ang kanyang ama. Isang tahimik na gabi iyon noong 2004. Ngunit bago pa man tumawag ang ospital, 3 beses niyang nakagat ang sarili niyang dila sa loob ng isang araw. Hindi niya iyon pinansin. Ngunit nang marinig niya ang balitang wala na ang kanyang ama, naalala niya ang sinabi ng kanyang lola. Kapag 3 beses mong nakagat ang dila mo sa isang araw, may darating na kamatayan. Sa unang gabi ng lamay, parang naging ibang tao ang kanyang lola. Isa-isang tinakpan ng lahat ng salamin sa bahay gamit ang puting tela. Pinagbawalan ang lahat na magwalis at paulit-ulit niyang sinabi sa bawat bisita, "Huwag na huwag ninyong tuturo ang bangkay." Walang naniwala. Hanggang sa mapansin ng pinsan niyang si Renz ang bahid ng dugo sa gilid ng labi ng yumao. Kasabay ng pagturo niya sa mukha ng bangkay ay isang malakas na sigaw mula sa kanyang lola. "Ibaba mo ang daliri mo." Ngunit huli na. Eksaktong 8:30, ang mismong oras ng pagkamatay ng kanyang ama. Sabay-sabay na namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Nang bumalik ang kuryente, may mga bakas ng paa sa abo ng kandilang nasa sahig. 1, 2, 3, palayo sa kabaong. Parang may lumabas na hindi nakita ng kahit sino. Napahagulgol ang ina ni Gabriel. May malamig daw na humalik sa kanyang noo at bumulong, "Paalam." Pagsapit ng hating gabi, may 2 matandang babae ang kumatok sa kanilang bahay. Parehong nakaitim, parehong hindi kilala. Humihingi lamang daw sila ng ilang minutong pagdarasal para sa yumao. Ngunit nang tumungtong sila sa pintuan, bigla silang natigilan. Para bang may pader na hindi makita. Tahimik na kumuha ng mangkok ang lola ni Gabriel. Nilagyan niya iyon ng tubig at asin habang pabulong na nagdarasal. Nang isaboy niya ang tubig sa 2 babae, napasigaw ang mga ito. Umusok ang kanilang balat na tila nasusunog. At ilang segundo lamang ang lumipas
Naglaho sila sa dilim. Walang nakapagsalita. Mula noon, wala nang naglakas loob magtanong kung sino ang dalawang babaeng yun. 15 taon ang lumipas. Akala ni Gabriel ay naiwan na sa nakaraan ng lahat. Hanggang isang araw, nagkayayaan silang magbabarkadang bumisita sa lumang sementeryo ng kanilang baryo. Kasama niya sina Paulo, Mika at Enzo. Pakiusap, huwag kayong magturo sa mga puntod at huwag na huwag kayong magbibilang ng hakbang. Napatawa si Enzo. Hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa ganyang pamahiin? Pagkasabi niya noon ay tinuro niya ang isang lumang puntod na halos kainin na ng lumot. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbilang. 1, 2, 3. Patuloy siyang nagbibilang hanggang umabot sa 12. Pagkatapos, may isa pang boses. Malamig, mahina, ngunit napakalinaw. 13. Napahinto si Enzo. Lumingon siya. Walang tao. Ngunit simula noon, tila may nagbago. Habang pauwi sila, napansin ni Gabriel na tahimik na lamang ang kaibigan niya. Nakatingin lang ito sa lupa at tila lihim na may binibilang. Eksaktong 3:00 ng madaling araw. Nagising si Gabriel sa 3 katok sa pintuan. Pagbukas niya, walang tao. Ngunit may bakas ng putik sa sahig. Maliit, parang paa ng isang bata. Sinundan niya ang mga bakas. Diretso ang mga ito sa kanyang kwarto. At doon, bigla na lamang naglaho. Kinabukasan, mas marami na ang bakas. Hindi lamang sa loob ng bahay, pati sa dingding, pati sa kisame, na para bang may kung anong gumagapang habang natutulog sila. Kasunod nito ay dumating ang daan-daang langaw. Sarado ang mga bintana. Malinis ang bahay. Ngunit tila may naaagnas na hindi nila makita. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay namang umalulong ang lahat ng aso sa kanilang lugar. Hindi sila nakatingin sa buwan. Lahat sila nakatitig sa bahay ni na Enzo. Hindi na siya nagsasalita. Nakaupo lamang siya sa sulok ng kanyang silid. Mahina, ngunit paulit-ulit ang kanyang bulong. 1, 2, 3, hanggang 12. Pagkatapos ay tumatahimik siya at unti-unting ngumingiti. Ngiting hindi kayang gawin ng normal na tao. Ngiting parang may ibang nilalang na gumagamit sa kanyang muka. Dinala siya sa isang matandang manggagamot. Pagkakita pa lamang sa kanya ay napapikit na ito. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita. Hindi siya sinaniban. Siya mismo ang nag-anyaya.
sa bawat pagturo sa puntod, sa bawat pagtawa sa mga patay, at sa bawat hakbang na binilang niya, may isang espiritong sumabay sa kanyang pag-uwi. Ginawa ang ritual. May kandila, may asin, may langis, at mga dasal na halos hindi maintindihan. Makalipas ang ilang oras, biglang napasigaw si Enzo. Pagdilat niya, normal na muli ang kanyang muka. Akala nila tapos na ang lahat. Ngunit habang palabas sina Gabriel ng kubo ng manggagamot, bigla itong napatitig sa kanyang likuran. Namutla ang matanda at halos pabulong na sinabi, "Huwag kang lilingon. Hindi siya umalis. Nagpalit lang siya ng sinusundan." Hanggang ngayon, hindi na muling bumisita si Gabriel sa kahit anong sementeryo at hindi na rin siya kailanman nagbibilang ng kanyang mga hakbang. Dahil sa tuwing sasapit ang hating gabi, kapag umabot siya sa 12 hakbang, may malamig na tinig na palaging bumubulong sa likuran niya. 13